Um, Ngayon ay 12:22 in the morning, March 12. Hindi sana ako mag-upload ng video ngayon kasi sabi ko, mag-focus ako sa work kasi naghahabol din ako. Pero nag-take lang ako ng aking first break. Kasi hindi ko na matake yung nangyari today regarding sa illegal arrest and kidnapping. Technically, kidnapping siya. Kidnapping siyang matatawag kay President Duterte because unang-una, walang hard copy ng warrant of arrest nang galing sa ICC. Pangalawa, yung warrant of arrest na yon hindi nagdaan sa DFA, sa Bureau of Immigration, and sa Supreme Court. Hindi lang ako yung affected kanina nung napanood ko to. Pagdating ng ate ko, kasi diehard sobrang laki, sabi niya, sobrang laki daw ng utang na loob ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga mall sa kay former President Duterte because sa lahat ng president, siya lang yung nakapagpasa ng batas na ang mga nagtatrabaho sa mall is hindi na kailangang magsuot ng high-heeled shoes. At may pagkakataon na rin sila na pwede silang maupo while on shift kung wala lang din namang mga bumibili or mga customers. Pero itong ginawa ng PNP, si Diwata Torre, ginawa ng administrasyon, parang puro illegal na lang yung alam nilang gawin. 'Di ba? Sobrang naiiyak ako doon sa outpouring support na binibigay ng Pilipino habang nanonood ako doon sa live ng mga DDS vloggers. Kasi sabi ng mga nasa administration, ang former President Duterte daw ang hated president, ang pinakadelikadong president. Pero in reality, siya ang mahal na mahal ng Pilipino. Because ako personally, hanga ako kay President Duterte. Bakit? Kasi sa lahat, simula nung nagtrabaho ako, after college, hanggang ngayon, kailan lang ba na-provan yung pinababa ang tax ng mga workers? Di ba panahon ni President Duterte, before naupo si President Duterte, 32% ang bracket ng tax namin. Nung na-approve ni President Duterte na pababain ang tax, naging 25% na lang. So, malaking kaaluanan yun sa amin, especially sa mga may mga binabayaran at saka sa mga head of the family. Pasensya na, medyo nagkulay ako, kaya madumi yung kuko. Nagkulay ako nung kahapon. Pero yung removable lang din naman. Pero nagmansya siya. Going back, hindi ko alam kung ano yung magiging emosyon ko, pero kanina pa ako naiiyak. Sobrang bigat ang nararamdaman ko.
Hindi naisip ng mga Marcos na kaya lang siya nanalo dyan dahil nakipag-team up siya sa mga Duterte. Bakit? Ano bang reputasyon ng mga Marcos before siya naupo dyan sa Malacanang? Mas mabaho pa sa tae ang reputasyon ng pangalan nila. Alam natin yun. Pero binigyan siya ng second chance ng mga tao na i-redeem ang pangalan nila. Pero imbes na iahon nilang pangalan nila, mas lalo pa nilang nilubog, mas lalo pa nilang pinatunayan na hindi sila mapagkakatiwalaan. Kaya kayo na lang pong bahalang humusga sa araw ng halalan kung bibigyan nyo pa ng puwang ang mga Marcos o kahit sino mga kandidato, kumakampi sa kanila na puro pagnanakaw, puro illegal ang alam gawin. Unang-una na, yung pagdanakaw nila sa pondo ng PhilHealth. Hinuhulugan natin yung mga empleyado. Pero sana pupunta doon. Pinopondo nila sa Panay Guimaras construction ng mga tulay na multi-funded na. Over na sa pondo, kaya hindi pa nagsisimula ang construction na yun, nawawala ng pondo. Naririnig ko yung mga arguments, yung oral arguments doon sa Supreme Court. Grabe. Wala na ba talagang alam gawin itong administrasyon na to, kundi yung puro mga illegal? Maging patas naman kayo, mahiya naman kayo sa balat nyo. Ay, ito pong inyong seryosong sintonado. Good morning po. Bye-bye.